Cattle capital ng Pilipinas kung ituring ang bayan ng Padre Garcia dito sa Batangas. Dito kasi matatagpuan ang pinakamalaking livestock auction market sa bansa. Dito karamihang nabibili ang mga kalabaw ng magsasaka sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Dito rin kumukuha ang mga nagtitinda ng Carabao beef. Madaling araw pa lang ng Biyernes, nagsisidatingan na ang mga kalabaw. Pagpasok sa loob, kanya-kanyang hanap na ng pwesto ang mga mangangalakal. Saan pa ho kayo galing, kuya? Sa Labo. Labo, Camarines Norte. Kasi walang tiyanggihan doon sa amin. Dito talaga sa Padre Garcia namin dinadala. Kapansin-pansin din ang pagmamarka ng numero sa likod ng kalabaw. Ito yung bilang ng numero ng hayaw pa. Kaya nilalagay ng numero para tanda kung Ilan na nabibili. Ilan na nabibili at saka kung tutubo sa binili. Hindi pa man sumisikat ang araw, nagkakabentahan na ng kalabaw. At marami sa mga mamimili, bultuhan kung kumuha. Kasi hindi kakayanin ng tigta 30 yan. Kahit pa sandalhin niya. Kahit pa sa ibang planeta italay. Eh, tama muna ka dito. Ang sistema ng bilihan dito ng kalabaw, tinatawag na balak system o your bulungan na kung saan ay tinitingnalaan nila yung kategorya ng kalabaw. May sufficient price na naka-involve doon sa weight. Kanya-kanyang dumiskarte ang mga mamimili sa pagkumbinsi sa mga mangangalakal. Kanya-kanyang pagpulong ng presyo. Bibili ko rin yung kahit magkano. Oo, yan. Oo, magkano na yun. Okay, check ko tres. Pag hindi ko nakuha, ayaw pa rin ako. Kaya talaga naman ayaw yung pagkasa akin na yan. Kaya wala pinipili maganda sungay na yan. Wala ko nakikita sungay na yan. Kasi hindi napapractice dito yung tinatawag nating legal na auction. Kasi dito ay na-practice yung tinatawag na individual eyeball estimation. Ibig sabihin, i-estimatein mo lang sa iyong tingin kung magkano yung price ng isang kalabaw. Ang mga batang kalabaw o guya ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 12,000 piso ang isa. Samantalang ang malalaking kalabaw naman ay 25 hanggang 30,000 piso ang isa. Pero may mga mangangalakal din dito na ayaw magbigay ng tawad, gaya ni Mang Emiliano Plandes. Magkano ho yung 25. 25,000. Ano yung last price? Last price na yan. Last price na yun. Hindi pala yan. Paano mo Basta malalaman kung may lahi? May kalidad daw umano ang kanyang mga kalabaw, matibay na pang-araro, malinis at malamang karni rin. 2 taong kasakasama sa pag-aararo ni Mang Emiliano ang kanyang kalabaw kaya alam niyang magandang klase ito at hindi basta-basta. Pero kung maaari, hindi ayaw niyo ibenta. Ay, lagi mo bibibenta. Pagdating din niya kailangan. Ang pera. Nagaya ko, magmamanuga ka. Hindi. Baka makukuha pa kayo nina. Pang-araro, pang-karne o patabaying kalabaw, iisa ang basihan ng pagpili. Ang hinahanap nila pag sila bumibili, kompleto yung body confirmation na tinatawag sa kalabaw. Kagaya nung kompleto yung buntot, walang putol, ang sungay, makintab na matikas, wala ding putol, kompleto din yung tenga, ganun. Kasi dito, ayaw nila ng may tinatawag na kulang. At tuwing tapos ng bilihan, legal ang pagpasa ng dokumento sa pagmamayari ng mga kalabaw. Isasakay na ulit sa mga truck ang mga nabentang kalabaw at sa iba't ibang katayan na ang bagsak ng karamihan dito. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang mga sikat na kalabaw kasama ng Pinoy sa pang-araw-araw na buhay. Ma! Ma!